Kamusta ang bakasyon yung lahat mga mamis? Kamusta ang kanya-kanyang uwian nyo sa probinsya? Sana all mga mamis kasi kami ito team bahay dahil lang. wala naman tayong probinsyang uuwian at wala naman tayong pagbabakasyonan, ito nga't gagawin ko ay ikot na lang tong buong vlog ko dito sa paglilinis ng lagayan ng sapatos at kung ano-anong tambak. Realize ko kasi mga mamis na simula nung pinagawa ko to at nailagay ko yan dyan, kung ano-ano nang pinaglalagay ko at never ko na talaga nalinisan yan. Kaya naman ngayon habang nagkapaikot ako ng huling labahan ko, ito nga't sisimulan ko munang linisin dito sa may lagayan ng sapatos at tatanggalin or magtatapon na ako ng mga bagay na hindi naman na kailangan or magagamit. Sinimulan ko na nga magtanggal ng mga nakalagay dito at hindi pa nga ako naka 1/4 sa ginagawa ko. Nagsisimula na naman akong humawak-hawak sa ilong ko kasi nakalimutan ko na naman. Wala nga pala kaming face mask kasi dapat talaga kapag gantong mga ginagawa kong linis ay nagpa-face mask ako kasi nga may allergy ako. Malamang neto mamaya pagkatapos ko na namang maglinis, buong magdamag na naman ako bahing ng bahing. So anyway nga mga mami, habang naglilinis ako dito, tarang at magkwentuhan tayo. Mga taga saan ba kayo mga mami? Ang ibig ko ba sabihin saan ba yung mga probinsya nyo? Alam nyo ba mga mami, isa talaga sa mga pangarap ko ay yung makapagbakasyon kami sa isang probinsya na meron kami mga kamag-anak. Pero ang problema kasi, hindi ko alam kung kilala ba kami ng mga kamag-anak namin sa probinsya na uuwian namin. Si daddy mga mamis, meron naman siyang probinsya pero ang problema kasi si daddy kasi napakamahiyain niya talaga. Kilalang kilala naman ata siya dun sa kanilang probinsya kasi nga siya naman yung unang apo. Pero ang problema si daddy kasi feeling niya kapag nagpunta kami dun sa probinsya nila wala naman nang makakilala sa kanya. Kasi nga ang tagal-tagal na simula nung huling muwi si daddy dun sa probinsya nila. Binata pa siya nun. Kaya ito kami ngayon, taon-taon talaga na tuwing Holy Week team bahay lang kami. Andito lang kami sa loob ng isang linggo nakakulong. Actually mga mamis, alam ko meron naman kaming probinsya. Ang papa ko ay taga Batangas. Yun nga lang hindi niya na kami nadala doon simula nung pinanganak kami. Kaya hindi kami kilala ng mga kamag-anak namin doon. So baka dito ko na mahanap yung mga nawawala kong kamag-anak. Charot! Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ng mama ko, si Papa ay taga Lemery, Batangas. So, hindi ko na sabihin sa inyo yung pangalan ko, pero ang apelido ko mga mamis ay Leonor. So, baka may mga Leonor dyan na nanonood sa akin na taga Lemery, Batangas. Hello! Ako'y nawawalan yung kamag-anak. Charot! Biro lang yun mga mamis, pero syempre, totoo naman talaga na isa akong Leonor at taga Lemery yung papa ko. Yun nga lang, hindi na namin nakilala yung kapatid ng papa ko at yung mga kamag-anak namin doon sa Lemery, Batangas. Kasi pagkakaalam ko, nung naging mag-asawa si mama at si papa, 1 or 2 taon lang ata silang natira doon. Tapos, nagpunta na sila dito sa may Manila at dito na sila namuhay. Tapos, simula nung nagkaanak na nga si papa at si mama, never na talagang nauwi si papa sa Batangas. Kasi nga, basta, ayun na yun. Hindi ko na masyadong i-share sa inyo yung kwento ng buhay ko kasi baka umiyak lang kayo. Ayun lang yung may share ko sa inyo mga mamis na may mga kamag-anak si Papa or kami na taga Lemery, Batangas. So bigla ko lang kasi naisip mga mamis na baka mamaya meron talagang mga naghahanap sa Papa ko na mga kamag-anak niya, kapatid niya at magulang niya tapos hindi lang talaga siya makontak kasi wala talagang pwedeng makontak. So baka ito na yung way para makilala namin yung mga kamag-anak namin sa Batangas at makilala nila na meron silang kamag-anak na maganda gaya ko. Charot! Siyempre para makapagbakasyon na rin sa probinsya at meron na rin kaming uuwi ang probinsya tuwing sasapit ang Holy Week. Charge! So tawa nga na naman ako ng tawa, baka mamaya marami na naman mag-comment sabihin napaka-plastic ng tawa ko. Nako mga mamis, kung maririnig nyo lang sa personal yung tawa ko, walang-wala yung tawa ko dito sa pagbo-voice over. Pero totoo yung mga tawa ko dyan kasi minsan natatawa din ako sa sarili kong mga voice over. So anyway mga mamis, dahil naikwento ko naman dito sa inyo na meron ako mga kamag-anak na hindi ko pa nakikilala sa Batangas, tulungan nyo ako na mahanap sila. Finding kamag-anak ang atake ng vlog ko ngayon mga mamis. Kaya naman tulungan nyo ako at i-share nyo tong vlog ko na to kasi baka mapanood nila, malay nyo, diba? Anyway mga mamis, move on na nga tayo. Update ko na lang kayo sa next vlog ko kung sakaling meron mga kumontak sa akin na mga kamag-anak namin or nakakilala sa papa ko. So ito nga ngayon ay natapos na ako maglinis nung lagay ng mga sapatos at kung ano-ano. Marami na akong tinapon ng mga lumang sapatos ni daddy na ayaw niya talaga sanang itapon kasi magagamit pa naman. Kaya lang dahil nga hindi niya na ginagamit, matagal niya nang hindi na ginagamit, naluma na lang yung iba na bakbak na kaya kailangan na rin talagang itapon para nga medyo lumuwag na tong lagay ng sapatos. Plano ko na talagang pinturahan to mga mamis kasi meron na ako nabiling pintura. Pero tatapusin ko muna nga tong April kasi marami akong ganap ngayong April bago magkatapusan. Kaya mga first week ng May ko na mapipinturahan niya ng puti. May mga nagsasuggest naman na lagyan ko nga daw ng wallpaper na puti or di naman kaya may design. Ayoko kasi talaga
talaga ng may mga design mga mamis. Tapos kung wallpaper naman yung ilalagay ko, di ba pagkatagalan natatanggal yung dikit ng mga wallpaper. So papangit din talaga yung magiging itsura niya pag unti-unting natanggal yung dikit. Kaya mas okay talaga pag pintura. So habang naglilinis nga ako ng mga tatapon ko ng mga kalat, bigla ko nga nakita itong tsinelas na to. Nagka-practice talaga ako dati, gamit ko tong tsinelas na to. Binili ko to online kasi parang feeling ko medyo malambot naman, tapos tela. Kasi nga alam nyo naman na hindi na talaga ako marunong mag-normal na tsinelas. So ngayon itatry ko ulit mga mamis. So nasusuot ko naman siya, yun nga lang pag maglalakad ako, nararamdaman ko na kusa siyang nahubad sa mga paa ko. Kasi nga mga mamis, yung mga daliri ko, wala pa siyang control na mag-tsinelas or mag-ipit ng tsinelas. So dahil hindi ko na talaga kaya magsuot ng gantong klaseng tsinelas, tanggapin ko na baka hindi na talaga magiging normal yung paa ko. Pero at least kahit pa paano naman, malaki na yung improvement. Feeling ko hindi na kasi talaga magiging normal to mga paa ko dahil nga sa tubo sa loob ng katawan ko. So, itatapon ko na yung tsinelas na yun mga mamis kasi baka malungkot lang ako every time na makikita ko yun dito sa lagay ng sapatos. Tapos nagtapon na rin pala ako ng mga pantalon ni daddy na luma na hindi niya ginagamit. Actually, inaayos ko naman yung pagkakatapon kasi if ever nga na magustuhan ng mga magkukolekta ng basura, at least maayos pa yung mga nakita nila hindi kasama talaga sa may pinakabasurahan. Kaya nilagyan ko siya sa separate na eco bag. Actually, meron din akong tinapon na mga ibang tsinelas tapos may tinapon din akong bag pero hindi ko nga inilagay sa trash bag. Inilagay ko nga dito lahat sa bag para kung sakaling makita nga ng mga kolekta ng basura at magustuhan nila, at least nasa maayos na lagayan pat hindi nakasama sa mga basura. Inilagay ko lang muna dito lahat sa labas kasi dito naman talaga yung lagay ng basura namin. Pero kapag dumating naman na yung truck, isa-isa na naming ibababayan. So kumpara nga kanina mga mamis na masyadong magulo itong lagayan ng mga sapatos at kung ano-ano, mas maganda na siyang tingnan at mas lumuwag na. Plano ko naman bumili ng mga basket pero hindi pa ngayon kasi alam nyo naman, pag may binibili ako talagang dapat paunti-unti lang at pinag-iipunan. Pali ang sunod ko namang ginawa, nilinis naman na itong ibang mga kalat. Itong mga ibang pinaglagyan ng sapatos, hindi ko itatapon yan kasi medyo bago pa yan. Kahit 10 piso lang bili ko dyan, pwede pa naming magamit yan. Pero lalabahan ko muna kasabay nga ng mga ibang basahan. At alam nyo ba mga mamis, buti na lang naisipan ko din talaga na linisin nga yung lagay ng mga sapatos kasi hanap kami ng hanap sa mga medyas ni daddy. Yun pala nandun lahat sa mga sapatos nakasuksok. Bili pa naman kami ng bili ng bago. 6 na pares din yung nakita ko mga mamis. Lalaban ko yun para nga araw-araw na magpalit si daddy ng mga medyas. Sunod ko namang ginawa, isasampay ko na yung huling laman ng laundry na nilabahan ko. Sabi ko nga sa inyo, buong Holy Week ay naglaba lang talaga ako araw-araw. Kaya yung laundry namin ngayon ay walang laman. Alam niyo mga mamis, kahit hindi ako nag-upload ng mga vlog ko, ganito pa rin yung ginagawa ko sa araw-araw. Naglalaba, naglilinis, naglalaba, naglilinis. Ganito ako tuwing bago matulog. Kasi nga pag umaga, wala talaga akong lakas maglinis. Kaya tuwing gabi lang talaga ako naglilinis. So anyway mga mamis, tapos na itong ginagawa ko. Ito na yung pinakalasang pagsasampay. And sana i-share nyo tong vlog ko kasi baka dito ko na makita ang nawawalang kamag-anak ng papa ko. Ayun lang. Thank you. Bye-bye!